Welcome back sa our channel. So, first of all, magpapasalamat ako sa inyo sa palaging panunod at pagsusuporta sa amin. So, ito yung itong video ko kasi may mga nagbabasa kasi akong last time nung nag-upload ako ng video about kay Liam, may mga nabasa akong mga comments na talagang parang nagja-judge na yung iba na akala nila alam nila totoong nangyari, yung iba kasi hindi lang naman nanood ng mga sinasabi ko. Sabi daw hindi daw dinala si Liam sa doktor, hindi daw nagpaano kami, nagsisinungaling daw kami, tapos in denial daw kami dahil autism daw si Liam, tapos ayaw lang daw naming tanggapin, ayaw lang daw naming aminin kasi nahihiya kami. First of all naman, kasi in case kung ang anak ko ay autism, hindi naman namin yan ikikahiya, no? Kung if ever autism siya, hindi namin yan ikakakahiya kasi nga naman ang autism naman ay hindi naman siya disease. Ano siya? Hindi siya different, but he is a special. So, kung if ever, sasabihin namin, kasi nga, last time nang sinasabi ko sa inyo na wala pa kaming resulta, kasi nga, nung nagpa-check up kami sa kanya, nung appointment niya last time, hindi ko alam kung anong klaseng doktor ata, yun, last time nang kinocall ko yung Chowa, ang ini-inquire ko is behavioral and development pediatric. Tapos binigyan nila ako ng link kung saan ako mag-contact. Ayun ang doktor na pinuntahan namin ni Liam. Ang nangyari kasi, let's talk about this first kasi marami sa inyo, dahil marami naman kasi sa inyo na katulad ng iba sabi na, tingnan mo ang video ni McQueen, tingnan mo kung paano na ng resulta, paano niya nalaman na anak niya ay autism. So, ito kasi, dahil marami sa inyo nanood, kasi nga, first check up at nalaman, nung nag-check up sila si McQueen at nalaman na ang anak niya. Kaya yung iba kasi gusto malaman agad-agad kasi akala nila nagsisinungaling, gustong malaman nila agad-agad na kung anong resulta kasi nanood kasi sila sa McQueen, agad-agad nalaman nila yung resulta. At ayun, hindi ko basta nalaman ng resulta. Pero kasi kami kasi wala pa kami resulta, ano? And nung bumisita kami, ang doktor na napuntahan namin is nagtanong lang siya about sa growth ni Liam, about sa history ng family ko, kung mayroon ba kaming history na ganyan, na may something in physical or something like that. Tapos, sinabi naman ng asawa ko na may history siyang sa sarili niya, like, parang sasabihin yun, parang siya na, paano yung asawa ko before, tinestest siya ng, pero hindi autism yung asawa ko, tinitest siya ng, ADD ba yun? Pero hindi na-confirm na siya ay meron, kasi nga, mga 3 years ata yun, tinitest siya, hanggang ngayon wala pang resulta, kasi hirap kasi makikita yung resulta ng mga ganyan. Yun ang mga sinasabi ng asawa ko. Eh, nung napuntahan namin yung doktor ni Liam, yun lang ang ginagawa. Hindi siya nag-a-assess, hindi siya tumitingin sa bata, hindi siya nakipaglaro, at hindi niya tinitingnan kung yung action ng anak ko, hindi niya tinitingnan kung ano ang behavioral ng anak ko. Ang nakikita lang niyan doon, kasi si Liam, sobrang na siya, sobrang wild na siya nung nakikita niya si Liam doon. Kasi si Liam is, naghihintay kasi medyo matagal ng oras, na mga almost 30 minutes kasi kaming naghihintay bago siya bumaba. And then, syempre, yung bata is naboboard kasi palagi naming karga, alangan namang patakbuhin na namin sa patakbuhin namin doon na marami namang mga
bagay na makikita niyo naman no, may marami namang mga things. So kapag patatakbuhin namin si Liam doon, baka masisira yung mga bagay sa office niya. So kinakarga namin si Liam, kaso nga lang siya ay naboboard, nag-wild, umiiyak si Liam lang, umiiyak si Liam. Yan lang ang po ang nakikita niya. Pero hindi siya nag-access, hindi siya nakipaglaro or tinitingnan or hindi siya katulad ng iba ba. So, pero meron siyang school na nire-refer about autism. Ang mga bata daw doon ay already confirmed na sila ay autism, ang mga bata doon. And, ayun na nga, pinuntahan namin ang school na yon. At doon na nag-a-assess sila. So, yung assessment nila sa school na yan is 1,500. Sila ay nag-assess ni Liam. Sila yung tumitingin ni Liam, like, nakipaglaro, tumitingin kung ano ang responded ni Liam, tinatawag yung pangalan ni Liam, yung action, kung tinitingnan ang movement ni Liam doon sa school na yun. Pero hindi ang doktor ang gumagawa yun. Ang school na yun na mayroong autism, kasi gumagawa rin daw sila ng assessment. And pagkatapos nan, until now, wala pa kami result. Kasi nga wala. Kung hinahanap niyo papel, bakit kami merong papel? Hindi naman yun like testing a blood test na meron kayong makikita kung ano ang resulta. So wala kami resulta hanggang ngayon. So hindi din nag-contact ang school kung ano ng resulta. At sabi nilang doktor, pabalikin kami ng after 3 months. Pero nagtataka ako kung bakit kami pabalikin ng after 3 months to see kung meron na bang improvement si Liam, na hindi naman niya kami binigyan ng advice kung anong dapat namin gawin, kung si Liam, kung meron ba siyang autism, or kung anong nakikita niya. Hindi naman siya hindi naman siya nag-give namin ng clue. Wala naman siyang binibigay ng clue. At tinatanong ko nga rin sa kanya, if ever meron siyang autism, what do you think kung anong stage siya? Sabi niya, hindi daw siya makapag-judge daw. So ayun, yan ang dahilan kung bakit ina-upload namin yung video na yun. Kasi yun lang talaga yung nalalaman namin. Wala na kaming ibang nalalaman talaga. So far for now, merong nag-contact sa akin or nag-comment sa aking comment section na one of my fan na meron siyang husband na anong tawag nito? Tingnan ko muna dito. Meron siyang husband na anong tawag nito? Tingnan ko muna ha. Yung husband niya is kasi is physiologist yung husband niya. So yung husband niya is from US. So nire-reach out ko siya, message ko siya. At ayun, binibigyan kami ng nagkaroon kami ng meeting sa asawa niya for like 2 hours. Ini-explain niya about sa bata. Tapos binigyan namin siya ng tinanong ko niya din kung ano ang growth ni Liam, kung okay lamang yung growth ni Liam, kung yung kailan siya nag-start naglalakad, kailan siya start na nagko-crawl, about sa history namin, ng family history namin, kung meron ba sa amin ang merong ganon. So far, yung conclusion niya sa isang physiologist na husband ng one of my follower, na sabi niya, bigyan muna namin ng time si Liam, about 6 months na bigyan ng more on time, more on like try to teach. Kasi daw sabi niya, nagtatanong siya kung ano daw ang mga lingwahe na naririnig ni Liam. So far, ang mga naririnig na lingwahe kasi ni Liam is kapag nagsasalita ako ng Tagalog, and kapag nagsasalita ako ng Bisaya, minsan nakapagsalita ako ng Bisaya, kapag kausap ko ng mga kapatid ko,
kapag pupunta si mother tapos si papa dito sa bahay, Bisaya ang is word na salita na gagamitin nila pag nandito sila. And Norwegian naman, kapag ang asawa ko may naririnig may mga yung mama niya tumatawag o meron silang mga friends na Norwegian ang language, at ang English naman ang aming main na lingwahe. Sasabi niya, hindi naman gaanong late si Liam. Hindi naman like very late. Minsan daw kasi ang mga bata is naku-confuse sa lingwahe. Hindi ko sasabihin na baka delay lang si Liam. Hindi ako magja-judge kung delay ba si Liam or meron siyang autism. Wala akong clue. So far, wala akong clue. Kasi nga naman, nakikita ko sa sarili ko, yung anak ko naman, hindi naman siya nag-wild. Like, wala naman siyang tatrong. Yung ibang mga bata, kasi kapag papasok sila sa mga mall, para silang nanginginig, parang ayaw nila. Para silang madedistract. Darrell? Darrell? Liam, open the door. Darrell? Darrell! Open the door. Ayun. So, yun lang muna ang nakikita niya. So, bigyan ko muna daw si Liam ng mga 6 months. So, bigyan ko muna daw si Liam ng mga 6 months to see kung anong mga improvement. Kung meron na bang improvement si Liam, ganon. At i-train din namin si Liam. So, sabi niya, hindi naman daw yung doktor na napuntahan niya, yung conclusion niya is ang doktor kasi hindi kasi makapagbigay usually agad-agad kung ang bata ay autism based lang sa nakikita nila. Minsan kailangan ng more session, tingnan kung anong behavior ng bata, makipag-usap, makipaglaro sa bata. Usually ganun doon. At hindi daw agad-agad makukuha yung makikita nyo agad na siya ay isang autism sa isang check-up lang or bisita. And para sa kanya daw, hintayin lang daw kasi parang wala naman siyang nakikita na merong autism si Liam so far. Parang wala pa siyang mabibigay. So, mag-wait muna kami ng 6 months at doon kung tingnan kung magkaroon ba talaga si Liam ng improvement. Kasi si Liam, kung makikita nyo lang, maglalaro siya ng mga, meron last time na sinasabi ko sa inyo, maglalaro siya ng toys, which is paborito niya yung mga animals. So, ilalagay niya nan sa lamisa, papatayuin niya lahat ng mga laruan. Papatayuin niya lahat ng mga animals. Pero kapag merong isang animals kasi na, katulad ito, meron siyang zebra, pinatayo niya sa lamisa, lahat patayuin niya sa lamisa. Kapag yung isang animals is, parang hindi makinig sa kanya, matumba, magagalit siya. Pero hindi siya yung magagalit na parang magwa-wild. Iiyak lang siya ng ilang seconds, tapos ibabalik na naman niya, papatayuin naman niya. At hindi naman si Liam naglalaka ng sinasabi nyo na tawag nun, tip to 2. Nag-ano lang siya kapag may something sa kanyang feet. Kapag may stone, ganyan. At makipaglaro naman si Liam sa mga bata. So, makipaglaro siya sa mga bata. Kaso nga lang, kapag ang isang bata ay ayaw makipaglaro sa kanya, kung hindi interesado sa kanya, hindi rin niya pipilitin. Kung ang isang bata ay gustong kunin ang kanyang laruan na nilalaro niya, ibibigay naman niya agad-agad at tapos hahanap naman siya ng ibang laruan na lalaruin niya. Hindi siya katulad ng iba na
magagalit. Hindi siya magagalit. Meron lang siyang sa gabi, energetic siya, hindi siya gaanong matutulog. Pero, pag ititrain naman namin si Liam na hindi ko siya patutulugin kapag noon para mas makatulog siya ng mahimbing sa night. Kasi daw, yung papa din naman niya, yung history din niya, yung papa niya is, meron ding trouble sa pagtulog. Baka nakuha din to ni Liam. Nung baby pa si Axel, hindi din niya natutulog sa gabi. Hindi gaanong natutulog yan. Okay lang sa kanya matulog siya ng 3 hours. And then, si Liam, sabi ko naman sa inyo sa last video, kapag may gusto siya, kunin niyo na lang kamay ko. Or kapag kapag maaabot niya isang bagay, aabutin niya. Tapos kapag hindi niya mabubuksan, example, kapag gatas, tapos may bottle doon sa lamisa, kukunin na lang niya yung, kukunin niya yung bottle niya, tapos yung gatas, ibibigay niya sa akin. Kapag gusto naman niyang uminom ng tubig, kapag nakikita niya yung baso niya, kukunin niya ako, tapos magdala siya ng baso, tapos ilalagay niya yung baso niya sa gripo. Tapos, mahilig naman si Liam makipaglaro sa mga babies. Paborito ni Liam yung mga babies. Tapos, hindi din siya nananakit. Hindi din niya sinasaktan yung sarili niya. And, parang hihintayin lang namin, titingnan lang namin sa ngayon for like 6 months. Tapos, bigyan namin ng more on time si Liam, na i-train, maglaro, si Liam. Kasi nga daw, so far, yung mga pandemic, mga babies talaga, mga yung nakikita ko talaga yung mga pandemic babies, mga mamahina siya yung iba. Hindi lahat. So, ayun, pero si Liam, tumitingin naman sa mata. Tumitingin siya. Example, good morning Liam. Tapos, kapag hindi siya busy, kapag may gusto siya, tumitingin siya. Tumitingin siya meron siyang eye contact. Kaya nga lang, di ko alam, baka hindi lang talaga siya makikinig. Kapag may like something kapag busy siya, like, example, may nanonood siya ng TV, kapag sobrang busy siya, is, pagtatawagin mo, ayaw niyang lumingon. Pero kapag hindi naman siya gaanong busy, tatawagin siya, lilingon naman siya. Kapag may gagawin siyang masama, tapos tatawagin ko siya, agad-agad maririnig ka niya. Maririnig ka niya. Kasi may ginagawa siyang, mga hindi maganda. And, hindi pa siya makapagsalita ng sentence. At hindi pa siya gaanong nagsasalita, kaunti lang. Kasi sabi ng husband ng fan ko na isang physiologist, ang mga bata kasi iba-iba sila ng milestone. Iba-iba sila kung paano sila. May mga bata na mga fast na makapagsalita, fast na pero may mga ibang mga bata na mga mahina. Katulad ni Liam, mahina sa ganong bagay, at smart naman sa ibang bagay. Kung tatanungin niyo kung mahihiya ba ako kapag if ever merong autism yung anak ko, hindi ako mahihiya. Hindi talaga ako mahihiya. Hindi ko ikahihiya yung anak ko. Kasi kapag autism kasi, alang problema yon. Kailangan lang nila na more on support, at more on giving time, more on teaching. Hindi naman ikakahiya yon. If ever meron siya, hindi ko yun ikakahiya talaga. And then, I think that's all. Pero open kami. So far, naghahanap pa rin ako ng doctors na
doctors na i-consult si Liam if ever wala pa rin siyang changes. Kasi sabi ko naman sa inyo sa last video, hirap talagang humanap ng appointment ng katulad nito dito sa Cebu. So, if ever mayroong open pa rin ako, open pa rin kami na open ka pa rin kami na hanap ng what? You want me to do this? So, open pa rin kami. Pero kapag in ever, meron pa kami mga tawag nito mga concern, kukontakin lang namin siya para kay Liam. So, ayun, ititry namin si Liam ng toilet training. At marami naman sila yung mga books dito. Marami sila yung mga books, marami sila yung mga alphabet dito sa bahay. Ayan, kaya thank you so much sa inyong panunood and thank you so much sa mga nag-comment ng mga maganda. Huwag na yung lang below to the belt. Oo. Yung iba kasi dito palaging kino-compare na si ano may baby siya, si ano nakapagsalita na ng ganitong edad, si ano yung anak niya sobrang si ano kasi si Ann Cortez, yung bakit malilito yung anak mo sa ibang lingwahe kasi si Cortez yung anak niya iba't ibang lingwahe man ma'am, kasi nga iba-iba yung babies, hindi sila pare-pareho ng mga milestone. Nakikita niyo naman kung tatanungin niyo ng yung mga nephew niyo kung kapareho ba silang pareho ba sila ng growth, pareho ba sila yung improvement nila. So, ayun, thank you for watching and I hope to see you next month. I hope to see you for next video. So far ito, ngayong video na to, I will end this now and thank you so much for always watching and supporting us. Until next time, bye!